Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakamping. May gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Tungkol ho ito sa pinagsasabi ni Kuya. Kasi ito ang naging pananaw niya sa current administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos at sa nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa kanya, hindi daw bumangon, dumapa daw ang Pilipinas ngayon. Binoto niya daw si Mr. President Bongbong Marcos pero pinagsisisihan niya daw. Kaya nag-withdraw of support daw siya sa kay Mr. President Bongbong Marcos. O ito ho mga ka-aksyon, pakinggan lang po muna natin. Sir, anong nakaraang eleksyon, binoto mo ba si BBM? Si BBM bilang Pangulo? Oo naman, binoto ko yan. Kaya nga pinagsisisihan ko na eh. Kaya nga, sa totoo lang, leader naman ako ng Marcos loyalist during that time. At unity, nagkaisa ang Duterte at ang Marcos. At ako'y nangarap na magiging maganda ang kinabukasan ng ating next generation. Magiging maganda ang kalagayan ng ekonomiya ng ating bansa. Dahil ang buong akala ko ay isang tunay na pagbabago. At meron silang slogan na sama-sama tayong babangon muli. Bumangon ba? Hindi, dumapa. Dumapa. Total, Marcos loyalist ka rin naman dati. Ano yung observation mo sa pamumuno ni Tatay Digong sa pamumuno ngayon ni Marcos? Malaki ang pagkakaiba. Nung pamumuno ng Pangulong Duterte, napaaganda at payapa ang bansang Pilipinas. Maunlad, nirerespeto, at talagang may aksyon. Bagamat siya'y palamura na sinasabi nila, pero yung puso naman napakalinis at talagang naglingkod para sa ikabubuti ng mga mamayang Pilipino. Kaya nga ako nagkaroon ng pagkakataon na yakapin ang prinsipyo ng mga Duterte at tinalikuran ko ang pagiging Marcos loyalist. Nagkaroon na po ako ng withdrawal of support dahil yung inaasahan kong gagawing mabuti nitong BBM, kaya ako siya binoto dahil ang ganda ng team up eh. Duterte, Marcos, Marcos, Duterte. Ang ganda. Parehas magaling na tao, magaling na politiko. Pero nagtaka ako bakit biglang nagbago itong BBM. Nawala siya sa tamang landas. Hindi niya na nagampanan yung mga pangako niya sa bayan na sama-sama tayong babangon. Eh ang mga bumabangon, mga oligarko. At ang mga mahihirap na mamayang Pilipino, dumadapa, lumalangoy sa kumunoy ng kahirapan. Lumalangoy sa baha ng bansang Pilipinas. Kaya nag-withdrawal of support ako. Kaya kung ako ang tatanungin mo sa pamamahalang Marcos at Duterte, 101% the best Duterte administration. Yun na ho mga ka-aksyon, mga kakampeng. Grabe ang pagpuri niya kay dating Pangulong Duterte. Isipin mo kung dati itong loyalista, alam na alam niya noon kung ano ang pinagagawa ni Digong. Pero ngayon pinupuri na ho niya. Naging mapayapa daw nung panahon ni dating Pangulong Duterte. May action daw si Duterte noon. Saan ang action? Ang alam ni Digong, may corruption. Inaksyonan niya ba? Di ba? Inaksyonan niya ba? Eh ang sabi nga ni Digong noon, maghanap kayo ng isang Marcos. Di ba? Ipasalamat nga ho tayo. May isang Marcos nga talaga na naging presidente at inaksyonan itong mga corruption na ito, 'di ba? Ano bang ginagawa ngayon ni Mr. President Bongbong Marcos? 'Di ba? Hindi niyo ba nakikita mga DDS? Ayan, nakadetina sa kulungan ang mga di umanong sangkot o si Diskaya, 'di ba? Ang iba pa, 'di ba? Pinaaresto. Tapos sasabihin niyo may action ang panahon ni Digong noon. Ang alin ang inaksyonan? Ang war on drugs? 'Di ba? Ang war on drugs na kung saan yan ang naging dahilan kung bakit nandun siya ngayon sa dahig. Di ba? May ginawa si Digong noon. May ginawa sa may ginawa. Di ba? Pero sabihin nyo may action. Anong naging action niya? Eh sinabi niya nga, siya mismo, aminado, may corruption. Di ba? Pero ang tanong natin, inaksyonan niya ba? Di ba? O dito kay Mr. President Bongbong Marcos, nakita natin ang action. Di ba? At porsigido talaga si Mr. President Bongbong Marcos na kailangan mapanagot, makulong itong mga di umano sangkot sa korupsyon. Di ba? Alam nyo sa totoo lang, mas ano pa nga kami kung ano hindi namin binoto si Mr. President Bongbong Marcos. Pero kami na mga kakamping, sinusuportahan ho namin ang kanyang mga magagandang advokasya na kung saan lahat naman tayo nakikinabang. Kayo, binoto nyo si Mr. President Bongbong Marcos, pero hindi nyo ina-appreciate. Panay pa rin kayo sabi, walang ginagawa si Mr. President Bongbong Marcos.
Ano ba yan? Bulag ba kayo? Hindi nyo ba nakikita ang mga programa ng gobyerno na kung saan nakikinabang ka rin? Di ba? Oh, tapos sasabihin nyo, dapa ang Pilipinas? Nirerespeto si dating Pangulong Duterte noon? Bakit? Ang current administration ngayon, hindi ba nirerespeto? Di ba? Yan kasi ang mga pananaw ng mga masyado ng panatiko sa DDS. Talagang bulag at bingi ho sila sa katotohanan. Pero tayo naman, kahit hindi man natin nga binoto si Mr. President Bongbong Marcos, pero na-appreciate ho natin ang mga programa niya na kung saan nakikinabang naman tayo. Excuse me. 'Di ba? Nakikinabang naman tayo. Pero sila, ano lang, kumbaga, talagang gusto nila ipamukha sa kanilang mga kapwa DDS na talagang yan ang gusto nilang ipaniwala sa kanilang mga kapwa DDS. 'Di ba? Na walang ginagawa si Mr. President Bongbong Marcos. Pero tayo naman, alam na alam natin na kahit papano talagang may ginagawa si Mr. President Bongbong Marcos na maibsan itong mga problema na kinakaharap ng Pilipinas. 'Di ba? Hindi pa ba sapat 'yun na ipinapakita ni Mr. President Bongbong Marcos? 'Di ba? Oh, sabi niya, malinis daw ang ano ni Digong. Kahit nagmumura naman daw, pero malinis at mabuti naman daw ang puso. Sos Mariosep. O kayo mga ka-action, mga kakamping. Totoo ba na loyalista yan? Sa mga loyalista, naging loyalista ba talaga yan? Di ba? Pero pananaw niya yan, respeto natin. Pero sa ating pananaw kasi, binabasag lang natin yung mga gusto nilang ipapaniwala sa ilan nating mga kababayan. Di ba? O, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Ginshare ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.